But when it comes to feelings, guys, this person is loyal and faithful sa inyo. Parang para sa kanya, wala siyang iba, no? Parang para sa kanya, wala siyang ibang mamahalin. If ever man na, siguro gusto nitong person mo na matapos na yung mga problema niya sa mga financial problem or personal problem. Kaya ito yung nagsisikap. Kasi gusto niyang maibigay sa'yo ng buong buo yung deserve mo na buhay, yung deserve mo. Hello guys, hello Libra. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So sa reading na to guys, titignan natin kung ano yung nararamdaman sa inyo, ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo or yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. I have karmic debts that need to be paid before I can come back to you. So itong person mo nagdudusa ito. Ibig sabihin parang naghihirap siya or marami siyang problema dahil sa mga karmic debts niya. So kailangan niya muna itong bayaran, kailangan niya muna itong pagdusahan, ganyan. This person is suffering right now mga kapiksi. For some of you, no, hindi naman lahat. Pero if ever man na feeling nyo yung person nyo is naghihirap, minamalas, maraming challenges, maraming struggles, that's because of their karmic debts na kailangan nilang isettle mga kapiksi. Alright? And another one, Libra. I feel cold and detached from this connection. I can't feel emotions right now. Itong pagiging cold and detached niya guys, it's because may mga personal problem siya na parang feeling niya burdensome para sa kanya yung mag-alala pa para sa relationship nyo kasi nga yung sarili niya mismo marami na siyang problema. Okay? So parang ang person mo parang gusto niyang gumaan-gaan ng konti yung pakiramdam niya, lalo na pag palagi kayo nag-aaway or wala naman masyadong magandang nangyayari sa relationship nyo, parang gusto niyang bawasan yung kanyang mga burdens mga kapiksi. Kaya itong person mo is nagde-detach sa inyo kasi parang too much para sa kanya yung mga love emotions ngayon, no? Dahil medyo maraming gumugulo sa isip ng person mo. I was afraid that you would reject me if I shared my feelings to you. Sinasarili niya lang ito guys, hindi niya ito sinasabi sa'yo kasi nga natatakot siya na baka i-reject mo din siya or kung ano man yung maging reaction mo towards dun sa sitwasyon niya. Baka pwede rin kasi na kahit mag-explain siya sa'yo, baka hindi mo siya paniwalaan. May mga ganun kasi, no? Especially if you have like a lot of negative stories, kahit nag-explain na ng totoo yung person, kahit nagsasabi na ng totoo, minsan dahil sa mga duda, sa mga trust issues, hindi na rin pinaniniwalaan. So yung person mo parang ganun siya, parang feeling niya hindi ka naman maniniwala sa kanya kahit magsabi siya sa'yo ng totoo. So wala na lang, kumbaga para sa kanya wala na siya magagawa kundi lumayo na lang. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo mga kapiksi. So tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob dito sa relationship na to guys. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas. Resistant. Itong resistant na to guys, siya to, no? Kumbaga parang iniiwasan niya. Resistant, umiiwas siya, ganyan. Defensive, for some of them. And ito nga yung dahil nga gusto niya maging cold and detached or hindi naman sa gusto, pero parang nagiging cold and detachment siya dahil nga sa resistance because of this fear of rejection niya mga kapiksi. Kaya parang feeling mo umiiwas, avoidance, ganyan, iwas nga. Unfulfilled, ito yun, mga karmic debts niya, hindi pa niya tapos bayaran, okay? Hindi pa siya tapos, unfulfilled, hindi pa niya solve yung problem niya. So kaya yan, nakapangalumbaba, ibig sabihin namumroblema talaga siya guys. Okay? And another message niya sa inyo or another emotions dito guys is vulnerable. At ibig sabihin nito guys, medyo sensitive siya ngayon, no? Sensitive, defenseless,
Parang, this is more on them yung na-capture natin na energy guys, parang feeling ko more on them, na parang very hindi soft-hearted, emo, no? Masyado siyang emo, na parang konting sabihin mo lang sa kanya, defensive na agad siya, nagagalit na agad, easily triggered, ganyan. So, yeah, dahil ngayon sa mga personal problems niya. So, itong person na to guys, medyo kailangan nito ng malawak na pangunawa. Ibig sabihin, kailangan nyo siyang unawain if mahal nyo tong person nyo and ayaw nyo siyang mawala sa inyo. So, yun yung kailangan niya right now guys. Okay? So, tignan natin yung mga nararamdaman niya sa inyo guys gamit itong deck na to. So, i-shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin for July, magbibigay ako ng 500 pesos na discount until July 31. So i-avail nyo na yan guys, sobrang ganda. And meron tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para yan sa mga kapiksi natin nagdudusa dahil sa third party guys, 30% discount until July 31. So avail nyo na, sobrang ganda mga kapiksi. Alright. So, Libra guys, kaya i-represent ng King of Swords and ito yung ating feelings energy. Itong person nyo guys, meron siyang mga trust issues. Mahal ka ng person nyo, mga kapiksi. Meron tayong presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element yung person nyo or meron silang or baka ganyan yung kanilang zodiac sign mga kapiksi. Itong person mo guys, yung totoo, mahal ka nito, meron siyang pagmamahal sa inyo, pero meron siyang trust issue. Kumbaga parang hindi niya lubos na may ibigay yung tiwala sa inyo dahil meron itong mga trust issue sa buhay mga kapiksi. And hindi niya nakikita yung kagandahan ng relationship nyo, yung picture, kasi hindi yun yung priority niya ngayon. Ang priority niya is more on trabaho. Meron dito ang presence ng earth signs din guys. Pwedeng maraming utang ito, maraming burdens, maraming pasan-pasan. Pwedeng marami din siyang baka kasi breadwinner din ito sa family nila kung hindi pa kayo mag-asawa. Parang marami siyang pasan, or kahit na mag-asawa kayo, parang for some of them, cargo pa rin nila yung pamilya nila. Ibig sabihin, nagbibigay pa rin siya ng panggastos sa magulang, sa mga kapatid. So, parang medyo nahihirapan siya, mga kapiksi. Pero, itong person na to guys, parang feeling ko, sa kanya sa iyo siya kumukuha ng lakas, no? Pero, hindi niya maisukli. Parang hindi niya maisukli sa'yo yung dapat na sinusukli niya sa'yo dahil masyado siyang biktima ng mga negative circumstances na nagpapahirap sa kanya mga kapiksi. So, yung mga ino-offer mo sa kanya, yung kabutihan ng loob mo, yung pagmamahal mo, although na-appreciate niya, pero hindi niya nakikita. Nagets nyo ba? Feeling niya, swerte siya, pero hindi niya masuklian yon kasi nga, parang siya mismo kulang, no? This person feels empty. Hindi niya alam kung paano susuklian yung pagmamahal and affection na ginagawa mo, pero alam niya na mahal ka niya and alam niya na masaya siya sa'yo. Pero feeling ko din itong person mo, ayaw niyang maging pabigat sa'yo, okay? Kumbaga gusto niya yung burdens niya, saluhin niya nang siya lang mag-isa, ayaw niyang ipasalo sa'yo. Nagets niyo ba? Sana naintindihan niyo, Libra. And comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, ang priority nitong person nyo, guys, is magsikap sa buhay niya, magsikap sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, sa pagnegosyo. Ang priority niya is kaperahan, hindi love life, guys. So, pero,
mahal ka nitong person mo, and this person is loyal and faithful sa inyo, guys. Pero hindi siya, kumbaga hindi yun yung priority niya. Mas priority niya yung family niya, mas priority niya yung family niya, mas gusto niyang tumulong dun sa pamilya niya, mga kapiksi. At saka parang alam niya rin kasi na walang ibang aasahan yung pamilya niya kundi siya, pero nabibigatan ito, pero at the same time nabibigatan na nasisiyahan din. Nagets niyo ba? Nasisiyahan siya sa ginagawa niya, although nabibigatan siya, pero yung bigat niya ayaw niyang ipasalo sa'yo. So ibig sabihin, yung personal problems niya, guys, is nakaka-apekto dun sa relationship niyo. Pero imbes na parang magtulong kayo para ma-solve yun, maging maayos, parang gusto niyang solohin and gusto niyang sarilinin yung burden. Ayaw niya ikaw na madamay pa. Okay? So if you know what I mean, mga kapiksi. But when it comes to feelings, guys, this person is loyal and faithful sa inyo. Parang para sa kanya wala siyang iba, no? Parang para sa kanya wala siyang ibang mamahalin. If ever man na siguro gusto nitong person mo na matapos na yung mga problema niya sa mga financial problem or personal problem, kaya ito yung nagsisikap kasi gusto niyang maibigay sa'yo ng buong buo yung deserve mo na buhay, yung deserve mo na pag-ibig, buhay. Gusto niya ibigay sa'yo ng buong buo yung full attention niya, pero right now hindi niya yung magawa kasi sobrang madami siyang problema, kapiksi. Okay? So comment, at saka parang pwedeng salo-salo din niya yung, let's say for example, negosyante siya, family business, no? Parang siya yung inaasahan ng pamilya niya na yung mga mayayaman. Parang siya yung inaasahan ng pamilya niya na magtutuloy ng negosyo nila or business nila, ganyan. Parang ipinamana sa kanya. Parang ipinamana sa kanya yung kaginhawahan, but at the same time, pinamana din sa kanya yung sakit ng ulo or problema. So, if you know what I mean. Alright? So, yeah. Comment down below, Libra, if story nyo ba to. If naka-resonate kayo, guys, comment down below, mga kapiksi. And if naka-resonate kayo, guys, pwede nyo pakinggan yung pampawala ng balakid subliminal. Para kahit na marami siyang ginagawa or maraming balakad sa relationship nyo, ikaw pa rin yung maging priority ng person mo. Pero when it comes to love, guys, wala kayong paproblemahin kasi nararamdaman yung pagmamahal sa inyo ng person nyo. It's just that natatrap lang siya dun sa situation nyo ngayon, and mas gusto niya munang i-focus yun and i-prioritize yun para matapos na, para makapunta na siya sa'yo. So, yeah. Comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating mga relationship subliminals, guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.